Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. Since Holy Week naman, so pag-usapan natin yung mga kwento-kwento ng mga matatanda. Kung paano raw palakasin ng isang anting-anting or kung paano buhayin ang anting-anting kapag Semana Santa. So disclaimer lang ha, occult po ito. At hindi ko sinasabi na gawin nyo ito. Ang sa akin lang ay pag-usapan na natin para may mapagkwentuhan tayo ngayon. Kasi bakasyon naman, walang trabaho, so di tayo busy. So pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na ito. So meron daw dalawang paraan. Yung isang paraan para sa akin parang okay yun, yung pangalawa. Pero tong una, medyo komplikado at napaka-occult. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang mga Pilipino ay napakaraming paniniwala patungkol sa Semana Santa. At isa na dito ang mga anting-anting. Maraming naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya maraming gustong mapalakas o di kaya buhayin ang kanilang anting-anting. Kaya pakinggan natin ang interview ko sa isang antingero na may mga paniniwala sa pagbuhay ng anting-anting na minana pa niya sa kanyang mga lolo at lola. Isa sa mabisang paraan ay yung pagsuksok ng inyong mga kwintas, medalyon, anting-anting na pinapasa ng mga mananampalataya. Ito'y nangyayari kapag prosesyon na. Isuksok mo yung medalyon mo doon, hintayin mo na bumalik yun papuntang simbahan, saka mo kunin. Dapat pagkasuksok mo nakabalot na ito ng telang itim. Huwag mo itong bubuksan o titignan hanggang umabot yung linggo. Pagdating ng linggo, kukunin mo na naman doon yun. Pagkatapos, doon mo naman isuksok sa isang rebulto, yung ginagamit nila, yung rebulto ng pagkabuhay. Dapat masuksok mo na ito bago pa ito pasanin ng mga mananampalataya. Kasi ginagamit nila yan. Nasa alas 3 ng umaga o alas 4. Ginagawa yang pagsalubong kay Birheng Maria. Ang mga mananampalataya kasi, yung pumapasaan ng karo at saka yung pumapasaan ng rebulto ng pagkabuhay, ang mga taong yun meron yung mga enerhiya, meron yung mga paniniwala. Yung lakas ng pananampalataya nila, yung debosyon nila, yun yung magbubuhay sa medalyon. Mga migs, ito yung opinion ko sa kanyang pamamaraan. Itong unang pamamaraan niya, medyo komplikado. Lalong-lalo na pag isinuksok mo yon, inilagay mo sa ilalim ng rebulto, may mga bantay yan eh. Baka mahuli ka pa at pagalitan ka ng pare. O di kaya naman, husgahan ka ng mga kapwa mo tao. Siguro pwede nyo gawin to sa mga liblib na lugar, di ba? Yung mga probinsya. Kasi medyo makaluma pa doon eh. Yung rebulto ay binubuhat pa lang, pinapasan pa lang. So ibig sabihin nun, direct contact yung mananampalataya sa rebulto kasi sila yung pumapasan. Pero sa mga syudad, parang wala na yatang ganun. Sa syudad yata sinasakay na ng sasakyan yung rebulto. So I doubt na meron pang ganong mga energy kung yun man yung pinagbabasihan niya. Ito, opinion ko lang ha. Itong pangalawang paraan, simple lang ito pero kailangan ng sakripisyo. Mula Biyernes alas 12, dapat Huwebes pa lang ng alas 11 naka-prepare na yung mga anting-anting mo. Pagtungtong ng alas 12, Biyernes na yon. Biyernes ng alas 12 ng umaga. So alas 12 ng umaga, alas 3 ng umaga, alas 6 ng umaga, hanggang alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali. Yung mga pakros na oras, babasahan mo ng mga awit, yung mga medalyon mo.
Ubusin mo yung buong aklat ng awit. Nasa 150 chapters yun lahat. Yun yung sakripisyo. Pwede ka namang magpahinga kapag lumagpas ka na sa pakrus na oras. O di kaya hindi pa lumagpas yung pakrus na oras na ubos na yung 150 chapters ng mga awit. Dapat hindi pa lumagpas yung pakrus na oras ay naubos mo na yung aklat ng mga awit, yung 150 chapters. Gawin mo yan sa mga pakrus na oras ng Biyernes, Sabado, hanggang sa Linggo. Dapat gigising ka talaga. Mag-alarm ka. Alas 3, alas 6, alas 9, alas 12, hanggang sa alas 3 na naman ng madaling araw. Ang pinakahuling bahagi dyan, alas 3 ng Linggo. Kasi sa mga oras na yon, pinaniwalaan ng mga lolo at lola namin, buhay na uli si Jesucristo. So mga migs, dito sa kanyang pangalawang paraan medyo okay ako dito kasi hindi siya occult eh. Magbabasa ka ng Biblia, yung mga awit, yung salmo. Problema lang, sobrang dami nun. 150 chapters yun. Uubusin mo yun, ibabasa mo yun sa iyong medalyon. Yung iba nga, binubulong. Yung iba nga, inaawit talaga nila. Yun yung mahirap. Kasi hindi natin alam kung ano yung tono. Siguro yung iba, gumagawa lang ng tono para maawit nila. Doon naman sa kanyang unang paraan, kung ako yung papipiliin, hindi ko pipiliin. Yan kasi, hindi natin alam. Yung mga mananampalataya doon, yung pumapasan, yung nagbubuhat ng karo, yung nagbubuhat ng rebulto, hindi natin alam, yung iba doon may mga bad energies. Yung iba doon napagpapanggap lang, nagpapasikat, tapos masama pala yung ugali. So yung energy na yun yung mahihigop ng mga medalyon. At saka siguro kapag nagagamit to, pag kaliwa yung source of energy ng kapangyarihan mo, pwede yun. Pero para sa akin, kung papipiliin ako, dun ako sa pagbabasa ng mga Bible verse sa medalyon. Mga migs, hindi ko sinasabi na gawin nyo to kayo nang bahala. At saka yung pagbabasa ng mga awit doon sa medalyon, hindi basta-basta yun. Gigising ka ng alas 3, gigising ka ng alas 12. Kasi dapat wala kang absent mula Biyernes ng alas 12 ng daling araw hanggang sa alas 3 ng Linggo ng pagkabuhay. Although wala naman siyang sinabi kung ilang ulit mo babasahin, pero sa tingin ko kapag taimtim yung pagdarasal mo, dedicated ka talaga, kahit isang beses mo lang yung sabihin, yung 150 chapters. Pero ang dami pa rin nun. Tapos wala kang pahinga. Pwede ka na magpahinga pag lumagpas na sa pakros na oras, pwede ka na bumalik sa pagtulog. So dapat i-schedule mo yung kain mo, yung tulog mo kapag gagawin mo ito. So mga migs, yan lang po muna sa ngayon, and I hope na magiging peaceful at relaxing ang inyong bakasyon ngayong Holy Week. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang channel na ito at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. At paki-like po ng video kasi malaking tulong po yan sa channel kong ito. At please paki-share na rin ito sa mga kakilala nyo. At syempre, kita-kits tayo until next topic. Enjoy your vacation mga migs!